cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply.
Amen. So, good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa napakagandang pambungad na awit. Yan po ay ang naging presentation po at serbisyo para sa Panginoon ng MIBFC Choir sa panguna po ng ating magiting na preacher na si Preacher Jabez. So, thank you so much. So, muli pong pagbati sa pangalan ng Panginoon ang nais nating iparating sa lahat. So ako po ay nagpasya na ako po ang magsalita para sa ating pong pagsasalo-salo ngayong gabi sapagkat mamaya po ay maghahanda na po kami para sa aming paglipad. Ang kabuuan po ng aming team ay flight na po bukas po ng umaga. So please do pray for us. Si Preacher Jabez kasama po. Siyempre pa si Pastor Resty, Pastor Felix Del Rosario. At kasama rin po si Ma'am Merly at si Ma'am Riza. So please, paki-include nyo po sa prayer ang aming pong maayos na paglalakbay. Ako po personally, I would like to request na talagang ipag-pray nyo po, lalo na po yung sa physical side, sapagkat medyo sunod-sunod po ang naging schedule po natin nitong mga nagdaang araw. So, sa bawat isa po na naka-tune in na, so kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ministeryong ito, ministeryong pinagpala ng Panginoon at ministeryong ginagamit ng Panginoon upang maging pagpapala. At ngayon po, mga minamahal, nais lang nating i-shout out ang ating pong mga kapatiran po sa lugar po ng Japan. At nagpapasalamat tayo kay Evangelist Robert Berba sa naging pag-aasikaso po niya sa team nila PMJ. Of course, yung kanilang pamilya at ang aking pong anak at saka po si Jen Lin. So, and we would like to thank our brethren there in Japan. Ate Van, thank you so much. Shout out kay Ate Vanessa, thank you so much. At ang ating pong mga kapatiran po na pagmiministeryohan po ni Pastor Mark J. So, hindi na po para maisa-isa ang pangalan po nila, pero kilalang-kilala nyo po sila sapagkat lagi-lagi, mababasa nyo po yung kanilang mga pangalan. Tessa, Angel, Miho, of course, si Ate Dang, at marami pa po, sila Sister Yolanda. So, basta lahat po ng mga kapatiran natin sa Japan, sa Ibaraki, Kawasaki, sa Matsumoto, Nagano Ken, at sa Shinjuku. Shout out ko na rin si Pastor Jason. Okay? So, yan po ang nais nating mga i-shout out ngayong gabi. Si Preacher Nick Solinap, isa sa magiting at masugid nating taga-subaybay lagi. Siya naman po ang isa sa preachers natin sa London. Shout out sa mga kapatiran natin sa London. At sa mga nag-pray kay Pastor Nelson, kasama po ang kanyang pamilya, maging sila Deacon Alan. At yung ilan po, pabiyahe pa lang po ngayon, palipad pa lang po ngayon. So, salamat po sapagkat sila Pastor Nelson ay nakabalik po ng France ng safe and sound. Thank you for your prayers. At salamat din po sa pamilya po ni Pastor Nelson sa naging pagmiministeryo po at sa mga kapatiran po na talaga namang nag-asikaso sa kanila. So, thank you so much. Shout out din natin si Brother Junjun, ang naging magiting na driver po nila Pastor Nelson. So, at nais din po natin na ngayong gabi po ay i-shout out ang mga birthday celebrants. Yes. So, siguro kaya rin ako nagpilit na makapag-feasting ngayon para mabati ko ang isa sa anak natin na talaga namang dedicated, supportive, at talagang obviously mahal na mahal niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Walang iba kundi si Ining, si Sister Queenie Magpantay. Happy birthday, Queenie. Patuloy kang pagpalain ng Diyos at umasa kang kasama ka lagi sa aming prayer. And thank you for being so supportive sa gawain ng Panginoon and even sa akin bilang iyong pastor. Kaya natutuwa ako kasi nakikita nyo po yan. Pag kami mga mission trip po kami, yun po ang pinipili niyang leave at bakasyon para po makapag-ministeryo din. Kaya ever supportive talaga. Shout out na rin kila Inay. So, at alam kong may celebration kayo ng birthday ni Queenie. Nice din po nating batiin ngayon ang isa sa akin pong kamanggagawa, kapwa pastor, Pastor Jason Tinson. Happy birthday kay Pastor Jason. We would like to greet also si Luz Biminda Fulgar. Happy birthday,
Luz Biminda Pulgar. Si Mandy Lorenzo. Ayan, happy birthday Mandy Lorenzo. At gayon din po si Mary De Leon. Happy birthday sa iyo. Si Isel Akayan. Happy birthday din kay Isel Akayan. At ang isa sa malapit sa aking puso, si Doktora Evelyn Abarintos ng Batangas. Happy birthday po, Doktora. At si Krisya Sagibo, happy birthday din sa iyo, Krisya. At naway pagpalain ka pang patuloy ng Panginoon. So, nice din nating batiin po, belated, kahapon po ito. Happy birthday kay Pastor Al Timothy Eborda. So, siya po'y nasa States, po, and we would like to greet him a happy birthday. So, yan po ang mga birthday celebrants natin. At ngayon po, nais kong samahan niyo po ako sa panalangin. And I would like to take this opportunity to thank everyone. Lalo na po yung lagi kong tinutukoy ng mga prayer warriors. Maraming salamat po sa inyo. At ang specific prayer ko po, of course, ang nanay ko po, nagkaroon po ako ng pagkakataon para dalawin po siyang muli. Medyo payat po ang mother ko, pero nasa 90 na po siya. Okay, 91, ganyan po. So, kaya alam naman natin na talagang isa po yon sa posible na mangyari po sa kanya. So, pero salamat sapagkat pagka ipinaalala ko po sa kanya, naaalala pa rin niya kami kung sino po kami. And I'm very happy every time nagkakaroon po ko ng pagkakataon to visit her. So, ito po ay malaking bagay po sa akin. And encouragement po ang aking kapatid. Bilib na bilib ako sa biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay, maging sa kanyang katapangan sa pagharap niya sa isang buwang radiation. Di ba? So, hindi po madali yon. Kung si Aida lang po yon, hindi ho kaya ni Aida yon. Kaya naniniwala akong hindi si Aida yon. Biyaya ng Panginoon yon. Naalala ko si Deacon Larry Lumanog nung kami nag-uusap at talagang binigyan siya ng Panginoon ng mensahe. Alam nyo, yan po si Deacon Larry, palibasa, yan po yung laging ka-sharing ko po way back then, nung panahon po namin sa Blessed Hope. Kaya nakikita ko po, yung bang kung paano po, even sa mga title ng mga messages, it's already a message. Ang ganda po nung kanyang gustong i-share, your weakness. Diba? Your weakness, be a witness. Yung kahinaan mo, maging patotoo mo. Ayan, yan po, napakagandang concept. Kaya pakinggan nyo po yung pong salita ng buhay. Si Deacon Larry po ay magbabahagi na tiyak ko po magiging encouragement po sa inyo. So, I remember my message doon po sa passage ng 2 Corinthians chapter 12, yung let your pressure be turned to pleasure. Ganon. Yun po yung idea. Kaya ano po kami niyan? Talagang nagkakaintindihan po kami ni Deacon Larry. So, kaya ko po nasasabi yan kasi nung time na yon, nadalaw ko po si Aida, ang akin pong, take note, magandang kapatid. Ayan. So, nung nadalaw ko po siya, talagang ako po ang nai-encourage sa kanya. Kasi, alam niyo yun, nakikita ko talaga kung paanong obvious ang patotoo ng Panginoon sa kanya. Kasi kung siya, mahina po siya, pero iba talaga ang lakas ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng aking, take note, magandang kapatid na si Aida. Okay, so kaya patuloy lang po natin siyang ipanalangin. At ang bawat isa po ngayon na may alam na prayer request po ng ating pong mga kasamahan dito po sa Feasting. Welcome po kayong lahat sa Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Alam nyo, sa tagal na hindi na po ako ang nakapagsasalita rito, minsan disoriented ako kung paano ko po sisimulan ito pong ating feasting. Kaya kabisado po ito ng ating mga mainstay, katulad po nila Deacon Bong Bernales. Shout out po kay Deacon Bong at syempre pa sa kanyang napakagandang may bahay at napaka-supportive na may bahay, my friend. Okay, so shout out sa inyo at sila Pastor Poy, di ba, yung mga mainstay natin. Sila PNG, hindi po mainstay yan po ang rescue lagi, rescue po yan, PMJ, PNG, preachers natin sa Victory. So kaya
kanya-kanya yan. Si Pastor Jed, laging nakaabang na lagi yan kung ano ang gagawin. So, thank you sa inyong lahat sapagkat malaki ang contribution po ninyo sa ministeryong ito na hindi biro na ginamit ng Panginoon. You know, nung ako po'y nag-speak ng revival meeting sa Bulacan, at gusto ko siyang i-shout out, si Archie, di ba? Si Archie sa Bornido ba? So, I do not know if tama yung apelido, no? Basta si Brother Archie, talaga namang ang Diyos greatest encourager talaga. You know, nilapitan po niya ako, talagang sinabi po niya na talagang ginamit ng Panginoon ang feasting on the divine verses sa kanyang buhay. Kaya siya po ngayon ay matapat na naglilingkod sa Panginoon sa local church na kanya pong kinabilangan. So kaya shout out, Brother Archie anak, patuloy ka lang sa Panginoon. Happy ako na talagang in-encourage mo ko that night. So nakasama ko siya sa revival meeting. In fact, ang message po natin ngayon ay inspired ng revival po na aking pong pinagsalitaan. And I would like all the feasters, lahat ng mga ka-feasting, na talagang mapagpala po kayo sa isang bahagi na gusto ko pong diinan para sa ating pong magiging pagsasalo-salo ngayong gabi. Excited po ba kayo? Kung excited kayo, please type amen naman dyan. Diba? Kung excited po tayo, please type amen. Napakaganda po ang ating pong tatalakayin ngayon. Mag-uusap tayo sa problema, pero ang pinaka-intensyon natin, maiwasan ang problemang ito o masolusyonan ang problemang ito na makikita natin sa Laodicean Church. Okay? So, yan po siguro. Mag-pray na po tayo para po sa ating pong pagsisimula at samahan po ninyo ako, and please understand kung ano lang po ang maalala ko ngayon sapagkat last minute po nung nag-decide ako na ako ang mag-feasting kasi mamimiss ko kayo ng sobra kapag hindi ako nagkaroon ng pagkakataon sa States na makapag-feasting po sa inyo. But I will try my best na once in a while makapagsalita po sa ating feasting on the divine verses. So, aalis na po kami bukas ng maaga. So, kaya po ngayon po sinikap ko po na maging tagapagsalita po sa ating pong ministeryong ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, una, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa iyo sapagkat napakabuti mo sa amin. Thank you for all the blessings na na-enjoy po namin because of you. Lord, we pray na kami po ay pakalinisin mo ngayong gabing ito. Alisin mo po ang mga gulo sa aming isip, ang mga hindi tama sa aming mga puso, at nawadakilan Diyos, kami po ay makafocus sa pagpapala na itinalaga mo sa amin para po sa pagsasalo-salong ito. I pray, O God, that you will prepare the heart of everyone. May we receive your message with reverence, Heavenly Father, and with rejoicing. And sa heart po namin, nandoon po yung readiness at willingness to respond to your message, O God. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa akin po magiging pagbabahagi ng iyong salita. At nais ko po, Panginoon, na anuman po ang spiritual na kalagayan po namin, lalo na kung masasalamin po namin ang posibleng problema namin bilang mananampalataya o maging sa church na amin po kinabibilangan, nawa ang mensaheng ito ay maging malaking aral po sa amin, tulong po sa amin upang kami po ay maging maayos sa iyo pong harapan. Lord, I pray that you will continue to give me wisdom, especially sa mga pagkakataon po na ibinabahagi po ang iyong salita. Panginoon, nais po naming ilapit sa iyong patuloy ang aking pong nanay. Nawa, palakasin mo pa po siya, Panginoon. Salamat po sa mga talagang pagkakataon na kami po'y nagkakasama-sama. And I pray, O Father, that even Sister Aida, may you continue to strengthen her, O God. May your sufficient grace help her na makayanan po niya ang radiation. And I pray, O Lord, that you will continue to give her strong faith in you, Heavenly Father. Ganon din po ang kanilang provision sa pangangailangan, lalo na po sa everyday radiation, Panginoon. At nais ko rin pong ilapit sa iyo, maging ang aking pong physical na kondisyon. I pray, O Father, that you will help me
And please, nawa ma-rule out ang problema po sa aking physical na kalagayan. At ikaw po ang patuloy na gumamit sa iyong lingkod at palakasin mo po ako, aming Diyos. Panginoon, marahil po sa bawat isang nandirito ngayon, nakasama po namin, may kani-kaniya po kaming mga dala sa puso, mga panalangin kahilingan. I pray, O Father, nasasagutin mo po ito ayon sa iyong pangako, sa iyong mabuting kalooban, at maging sa iyo pong kapanahunan. May we completely trust you, Heavenly Father, in everything. Ano man po ito, kagipitan man, karamdaman man, mga problema o kung anumang mga decision makings na kailangan gawin, Lord, sa iyo po kami lumalapit, natutulungan mo po kaming lahat. Lahat po ng may karamdaman ngayon na hindi ko man po mabanggit isa-isa ang kanilang pangalan, pagalingin mo po, lalo na po ang mga kapatiran po namin na talagang patuloy na humihiling, katulad ng lagi ko pong nababasang prayer po ni Maricel Corsina. Panginoon, tulungan mo po siya na talagang gumaling na po ang talagang ipinapanalangin po namin, O Diyos. Panginoon, hiling ko rin po ang pag-iingat mo sa mga nasa lipad pa lamang ngayon na mga kapatiran namin from Paris, Panginoon, na uuwi na ngayon. Nawa, ingatan mo rin sila na kung paano iningatan mo po sila, Pastor Nelson at ang kanyang mga kasamahan. Nawa, ganun din po ang gawin mo sa kanila. At kami rin po ang delegates ngayon, Panginoon, na pupunta po sa US. May you guide us, Heavenly Father. May you protect us. And please give us your traveling mercy, O Lord. At gawin mo po kaming pagpapala sa pupuntahan po namin at kami mismo mapagpala rin po, dakilang Diyos. Hiling ko po, aming Panginoon, ang mga missions, outreaches sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, maging dito po sa aming bansang Pilipinas. Panginoon, ang naging lakbay po nila PMJ sa magiging pakikipagtulungan po niya, sa pinasimulan po at talagang pinaghirapan po ng mga kapatiran doon, lalo na po si Pastor Robert Berba, Panginoon. May you help them, O God, at yung kanila pong pagsasama-samang ito ay lalong maging malakas na impact sa ministeryo po sa Japan, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, dalangin ko pong patuloy si Pastor Henry Sel. May you continue to give him wisdom and strength, Heavenly Father, in handling the ministry in Canada. We also would like to pray, Heavenly Father, our ministry in Milan, Italy, under the leadership of Pastor Andy Mananon, with the help of Pastor Genesis Permalo, and our brethren there, O God. May you continue to use them to win more souls, Heavenly Father, and help the ministry there to grow for your glory and for your honor. Lord, we also pray for the ministry in London. All of our preachers, Heavenly Father, guide them, give them wisdom. And please, Lord, continue to help the ministry to grow by your grace, Heavenly Father. And empower me, O God, especially in the online preachings and in ministering to them, Heavenly Father. Thank you so much. And we would like to again commit to you our Bible sharing ngayong gabing ito, Panginoon, because we believe na lagi pong mahalaga ang biyaya mo, ang gabay mo, kaya sa iyo po kami nagtitiwala. Si Sister Queenie, Panginoon, you know her heart, you know her ministry. May you continue to bless her, O God. And please, Lord, yung desire ng aming puso at yung panalangin po namin sa iyo pong kalooban, sa iyo pong direksyon, mangyari po ito, dakilang Diyos. Thank you so much. At sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aming pong gawain ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy at sa pagkakataong ito, makinig muna po tayo ng special number na ibibigay po sa akin, sa atin ng ating pong future inaanak, Sister Kat.
promises of winter, promises spring. Lord, you are in everything, forever faithful, constant and true. Faithful in all that you do. Kingdoms rise and fall away, but your eternal love and praise always remain, forever faithful. As faithful as you are, the King of all kings, as certain as the gift you gave on Calvary, just as the conquered, dead to set us free. Lord, you are in everything, forever faithful, constant and true, forever faithful in all that you do. Kingdoms rise and fall away, but your eternal love
forever faithful. Sister Catherine Aliado sa awiting Forever Faithful. So, isipin po natin mga minamahal kung gaano kalaking blessing sa atin po, lalo na sa everyday experience po natin, mga everyday struggles, and then imagine nyo po yung laking bagay na meron tayong napakatapat na Diyos na po pwede natin panghawakan. So, napakaganda po ng message, ng awit. Kaya, thank you sa aking future inaanak. So, inspired po yan. Shout out kay Brother John Efren. Yan, ito po ay magpapakasal na po yung mga yan. So, kaya ipag-pray po natin sila. At sila po ay nasa ministry din. Ano po? So, please include them in our prayers. So, thank you so much sa awitin. At gusto ko lang pong sabihin sa ating pong mga viewers po, sa mga ka-feasting po natin, na yung setup po talaga kasi dito po sa amin, talagang hindi ko po nakikita ng malinaw ang inyo pong mga pangalan sapagkat hindi po ako sa cellphone nakaharap. So, kaya iniiwasan ko po na baka pagka nag-shoutout po ako, meron po akong mga hindi mabanggit. Ano po. Pero tingin ko po ang safe talaga. Shoutout sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayong gabing ito sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Patuloy niyo po ipag-pray ang ministry na ito at ganyan din naman po ang inyong lingkod. Alright, this time, dadako na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, actually po, just for you to know, ito po ay message na ibinigay ng Panginoon sa akin sa, kung tutuusin po, mensahe na napag-aralan ko na po, na ipangaral ko po, pero dahil ako po ay nag-speak sa revival meeting, so yung conviction po ng Holy Spirit sa akin, sa naging line-up ng message po, na akin po ipinangaral, at nung ibigay po ito ng Panginoon sa akin, meron pong mga bahagi na ibinigay ng Diyos, talagang fresh na fresh that night, at gusto ko rin po na ngayong gabi, pagpalain po tayo ng Panginoon. So, ang tatalakayin po natin ay ang mga problema ng Laodicean Church. Ang Laodicean Church ay isa po sa 7 churches na binanggit po sa Book of Revelation. Alam nyo, itong 7 churches na ito ay po pwedeng maglarawan ng mga churches po sa iba't ibang panahon at maging sa atin po, sa panahon po natin ngayon. So, Revelation chapter 3, verses 14 hanggang sa huling talata po. Okay, kung ready na po kayo, please, pakinggan nyo pong mabuti. Verse number 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness. Di ba, kinanta, forever faithful? Yan po pumapatungkol sa ating Panginoon. Ang sabi po rito, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, ibig sabihin ng lukewarm, malahininga. Di po ba? Hindi mainit, hindi malamig. Sabi niya, okay, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him, and I will sup with him, and he with me.
to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Again, ang binasa po natin ay ang message na address po sa Laodicean Church. Isa po sa 7 churches na binanggit po mula po sa Revelation chapter 2. Meron po silang kani-kaniyang paglalarawan, meron pong mga masasabi po nating mensahe na ipinarating ang Panginoon sa kanila. At kung inyo pong pag-aaralan sa 7 churches na ito, parang sa observation po, kung titingnan po natin, itong Laodicean Church, ang parang wala kayong mababasang mabuting binanggit ng Panginoon patungkol sa Kanya. I mean to say, sa church ng Laodicean, mukhang walang positive na sinabi ang Panginoon sa church na ito. Sapagkat makikita nyo po na ang po pwede nating matutunan ay ang naging problema po nila na baka naman po hindi natin namamalayan, hindi lamang as church, kundi as an individual believer, baka problema din po natin ito. You know, the good thing about studying the Word of God is that whether positive or negative ang presentation, ang isang katiyakan, matututo po tayo. Bakit po ang mga negatibo itinala pa rin sa Bible? Para matuto po tayo sa mga negatibong bagay kung ano ang naging hindi magandang epekto at resulta sa kanila. So dito po, kung papansinin po natin mga kapatid, ang ating pong pwedeng i-consider po patungkol dito sa Laodicean Church ay ang alarma ng Panginoon. Okay? God is alarming them patungkol sa talagang kalagayan po nila at sa magiging kahihinatnan po nila. So, I mean, the same thing sa atin. Pagka tayo po nakinig ng salita ng Diyos, baka po may ginagawang pag-alarma ang Panginoon po sa atin. Kaya you better listen carefully tonight and then be open to God. Maging transparent po tayo as we listen to this message. Kung masasalamin natin na medyo tayo po yon, dapat maalarma na po tayo. So, po pwede nating i-consider na ito po ay hindi lang alarma ng Panginoon sa kanila, kundi appeal ng Panginoon sa kanila. This is about an appeal of God sa Laodicean Church. Yung bang gusto ng Panginoon na iparating sa kanila, ipaunawa sa kanila, at ang nais ng Diyos, iayos po nila. Kaya nga, eto po ho, kumbaga AAA po kaagad ito na pumasok sa isip ko ngayon sa ating pong introduction. This is about an alarm of God to this church. Ito po'y appeal ng Diyos sa church na ito. And we can also say that this is an advice. Ito po ay payo ng Panginoon. Naglalaman ng payo ng Panginoon sa kanila. So, 3 bagay yan. Doon pala, pwede na tayong umikot. Ano po? So, pagka sinabi nating alarma, there is something wrong na kailangan po mabigyan natin ng atensyon. Diba? So, mga kapatid, yung appeal, kung ano po ang gusto pong iparating po sa atin. And then yung advice, kung ano yung dapat nating gawin o itinuturo sa atin ang dapat nating gawin. So, kaya ngayon po, mga kapatid, dito po sa pag-alarma ng Panginoon sa kanila, sa appeal ng Panginoon sa kanila at sa advice ng Panginoon sa kanila, sa sentro po tayo, ano po ba talaga ang problema nila? Ano po ba ang problema ng Laodicean Church? Nawa, nung binabasa ko kanina, somehow, medyo naintindihan na po natin. May problema talaga tong church na ito. Diba? May problema talaga sila. Kasi, ang sabi po sa verse number 14, pansinin po ninyo, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works. Okay? Ano po ang sinasabi sa kanila? That thou art neither cold nor hot. I would the word cold or hot. So, ang sabi po, mga kapatid, na kung saan, doon sila inaalarma ng Panginoon. Na hindi maintindihan kung kayo ba, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig.
Di ba? So, sabi niya, gusto ko sana na kayo ay malamig or mainit. Di ba? Yan po yung ipino-point out dito Yung akin po naging outline dyan, di ba? Be real to God, be right with God, be rich in God, be repentant to God, di ba? Be revived for God, and be rewarded of God. Andyan po yan. Pero hindi po doon ako sa sentro ngayon. Gusto ko pong sentrohan ng 3 puntos na ibinigay ng Panginoon sa akin na talagang masasabi ko pong klarong-klaro na makikita natin mismo sa salita ng Diyos na ito yung problema nila. And again, gusto ko lang pong medyo paalalahanan ng bawat isa sa atin na even as individual, mga kapatid, we can also have this problem. Pwede tayong magkaroon ng ganito pong problema. So, isang problema na gusto kong mapansin po natin dito is actually the problem patungkol po doon sa spiritual standing po nila. They are confusing because of their pretension. Yung kanila pong naging kalagayan ay nakaka-confuse dahil sa talagang, kumbaga po, pag sinabi nating pretension, yung bang nagpapanggap, di ba? At makakakita po tayo ng ganyang mga Kristiyano na hindi mo alam kung ano ba talaga ang totoong kulay. Sa kanila, ano ba? Mainit ba talaga kayo? Diba? Malamig ba talaga kayo? Hindi kayo maintindihan So, ibig sabihin po, meron palang posibilidad na kahit Kristiyano tayo, ang buhay natin ay maging confusing sa mga tao. Diba? Magiging nakakalito. So, ang kalooban ng Panginoon, pagka Kristiyano po tayo, maging mabuting patotoo po tayo. Tayo po ay dapat magbigay ng malinaw na mensahe, una, ng katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at ng katotohanan ng Diyos sa buhay natin bilang mga nagsasabi po tayong Kristiyano. So ano po ang ating mauunawaan? Ano po ang makikita po natin dito? Na ang sabi ng Panginoon, kilala ko kayo, alam ko yung mga gawa ninyo, na hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Ang ibig sabihin parang nasa neutral. Ano po? Alam nyo, sa Biblia po, talagang hindi po pwedeng ganon. Wala talagang neutral ground, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, siguro po, kung kukunin natin yung concept, di ba, ang Panginoon, pamimiliin ka lang niya talaga Ano ba gusto mo? Sa pinagpalang kalagayan o sa sinumpang kalagayan? Blessing or curse, di ba? Buhay o kamatayan? Hindi po pwedeng nasa gitna. Sa principle ng masasabi nating teaching ng salita ng Panginoon sa leadership ng mga itinalaga niya, so particular din po sila doon. Kapag medyo nakakalito na yung buhay ng mga tao, ano po ang sinasabi ng leader? Like si Moses, ano po ang sabi niya? Who is on the Lord's side? Kasi nalilito siya. Sinasabi ng mga tao na sa Diyos sila, pero pag tiningnan sila sa mga akto nila, nakakalito talaga. So, ang sabi niya, who is on the Lord's side? Let him come to me. Hindi pwedeng nasa gitna. Hindi po ba? Sa panahon po ni Prophet Elijah, kung tutuusin, hindi siya nag-iisa, pero nagbukang nag-iisa siya dahil nga po walang gustong talagang tumayo at humantad doon sa talagang kanilang kalagayan. Kaya ang sabi niya, how long halt ye between two opinions? Diba? So, tapos po, sa panahon naman ni Joshua, sa leadership naman ni Joshua, nung nanonotice niya yung mga tao na parang tentative at urong-sulong na hindi mo maintindihan. Ano ang sabi niya? Kung masama sa inyo ang maglingkod sa Diyos, sige, basta piliin ninyo kung sino paglilingkuran ninyo. Tapos ang dinulo po niya, na sikat na statement niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sa New Testament, nililiwanag po, a double-minded man is unstable in all his ways. So ito ang nakikita ko po na ingatan nyo po yung pakikinig natin para mas ma-appreciate nyo po yung ating pag-aaral. Yung idea po ng confusing, ipinakikita ko po doon sa kalagayan na ano ba talaga? Malamig ba talaga sila o mainit? Kasi ang sabi ng Panginoon, I know thy works, na hindi kayo mainit o malamig o mainit man. So, nakakalito po yun, di po ba? Eto, kaya ko po nakita yung pretension, di ba? Confusing because of their pretension. Kasi sabi po ng verse number 17, tingnan nyo po, verse number 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing.
Di ba, yung pwede nating i-take itong mga sinasabi nila na para bang nagpe-pretend sila na areglado sila, wala silang kailangan. And it is because of the many things that they have in this life. And sometimes, maraming tao ganyan. Na talagang para hindi po masabihan, para po lumabas na okay po sila, nagpe-pretend po sila na okay sila, but in reality, hindi naman talaga. Kasi kung Kristiyano tayo lalo, alam po natin na hindi po garantiya na kapag ka ikaw ay financially wealthy, materially wealthy, wala ka talagang kailangan. Sabi ko nga, walang panahon na hindi natin kailangan ng Diyos. In all situations in life, we always need God. Amen? Kailangan natin lagi siya. Pero sila po ganito. Kaya nga, minsan, nakakatakot makausap yung tao na hindi na umaattend ng church. Pag kinumusta mo, uy, kapatid, bakit hindi ka na umaattend ng church? Kamusta ka na? Ay, okay lang ako. Di ba? Nagpe-pretend na okay, pero kapag ka ang binigyang pansin po natin, yung kanyang performance, hindi okay. Di po ba? So, at marami pong ganyan. At yun po ang delikado sa gawain. Di ba? Nang akala mo talagang faithful, akala mo active, akala mo totoong-totoo. So, yun po mga kapatid. So, masasabi po natin na problema to. Problema po kapag ka Kristiyano ka pero confusing ang buhay mo dahil mapagpanggap ka, mapagkunwari ka. Kumbaga po natatandaan ko po, merong isang kate, balat kayo pala, di ba? Parang natubog ka lang sa Jobus, ano? So, ang ibig sabihin po, mga minamahal, ang kinakailangan po sa buhay nating ito, dahil Kristiyano po tayo, kung ano yung totoo, yun ang dapat makita sa atin. Sa Panginoon po, wala kang kailangang patotohanan. At wala rin kailangan pong magpatotoo sa Diyos patungkol sa atin because He knew all men. He knew what was in man. Diba? Ibig sabihin, pagpapanggap ang pinag-usapan, ang pwede mo lang maloko yung katabi mo. Ang pwede mo lang, diba, maguluhan sa'yo yung mga taong nakakakita sa'yo. But definitely, hindi ang Diyos. Sapagkat kung ano yung talagang kalagayan po natin, hantad po sa Diyos yan. Di po ba? So, kilala po tayo ng Diyos, alam po ng Diyos kung ano tayo ang kalagayan po natin. Sa Biblia po, dito po sa 7 churches, ang halos madalas na pinauulit-ulit po dito, I know thy works, I know thy labor, I know thy patience. Papansinin niyo po yan, sinasabi po yan, idinidiin po yan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, wala po tayong maikukubli sa Diyos. Kaya kung tayo po, yung mga halimbawa lang, yung relasyon natin bilang mga kapatiran, alam ng Diyos kapag totoo o hindi, na baka mamaya, pagka nakaharap ka sa kapatid mo, parang aregladong-areglado, parang okay na okay, o baka with matching praises pa, pinupuri mo pa siya. Pero pag nakatalikod ka, ano naman ang sinasabi mo sa kanya? Okay? Nakakalito yun, dahil hindi alam kung ano talaga yung, di ba, totoong ikaw. So, pretension. Problema po ang pretension, mga kapatid. Ang Kristyanismo ay hindi dapat mabuhay sa pagpapanggap. Okay? So, ngayon, nilinaw ko po na nung sinabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawa, na kayo'y hindi malamig o mainit man. Diba? So, lukewarm kayo. Ang gusto ko sana, kung kayo malamig, kung kayo mainit. Sabi ko, ingatan nyo po yon. Baka kasi ang maging pick up nyo, tinotolerate ng Diyos or okay lang sa Diyos na maging malamig. So, ang gusto lang ng Panginoong i-point out doon, magpakatotoo kayo. Okay? Magpakatotoo kayo. So, ang pretension po, hindi talaga pang-Kristiyano yan. Hindi po pang-Kristiyano yan, mga kapatid. Kaya nga, importante po na kung ano yung ginagawa natin, sana iyon yung totoong tayo. Diba? At wag na wag po tayong mabuhay doon sa magdudulot tayo ng kalituhan sa mga nakakakita sa atin. Umaatin naman lagi. Parang mainit. Pero, hindi mo naman makitang nagsaserve. Hindi mo naman talaga makitang nag-e-enjoy. Ano ba talaga yung kalagayan po natin bilang mga Kristiyano? So, importante po na ito ay atin pong i-take seriously because God is very serious
nung ikonfronta po sila at diretsuhin po sila ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, maganda makita nyo po na ang sabi po ng verse number 15, I know thy works. Diba? I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Kumbaga, ang Diyos na nagsabi. Diba? Dahil sa mga, ayan, nag-i-involve pa rin naman kayo, po pwedeng sabihin hindi kayo malamig. Pero ang sabi ng Diyos, alam ko, hindi rin kayo mainit. So, ang ibig sabihin lang nun, yung buhay nila, hindi madepinido kung ano talaga. Kaya ang sabi ng Panginoon, gusto ko, kung malamig kayo, malamig, kung mainit, mainit, not because God is tolerating coldness, kundi ang punto lang niya, magpakatotoo kayo, but for sure, ang gusto ng Diyos, maging mainit tayo sa Kanya, maging maayos tayo sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, so makikita natin na ang naging problema po nila, they are confusing because of their pretensions. Kaya, kung tatanungin kita ngayong gabi, kapatid, kamusta ka ba talaga sa Panginoon? Kamusta ba talaga ang buhay mo sa church? Kamusta ba talaga ang buhay mo bilang Kristiyano? Ano ba talaga ang totoo sa iyo? Diba? Ano ba talaga ang definidong kalagayan mo sa harapan ng Panginoon? So, we better settle that, mga minamahal. Sapagkat kilala tayo ng Diyos, pwede nating mapaglalangan ng ibang tao, pwede nating mapaniwala ang ibang tao, pwede nating masasabi nating makonbinsi ang ibang tao, but of course, hindi tayo sa tao nakadepende. Yung Diyos na nakakakilala sa atin. Kaya narito, naging problema ng Laodicean Church, kaya dinerecho sila ng Panginoon. Ang problema nyo, nakaka-confuse ang buhay nyo dahil nagpapanggap kayo na parang okay, hindi naman okay. Hindi naman kayo malamig, hindi kayo mainit. So, nasa kalagayan kayo na hindi kayo nabubuhay sa kung ano yung nararapat at hindi kayo nabubuhay sa kung ano ang totoo. So, makikita nyo po, confusing because of their pretension. They are confusing. Nakakalito sila dahil sa kanilang pagpapanggap. Kasi sinasabi nila, ba, mayaman kami and increase with goods and have need of nothing. Diba? So, pag inisip nyo po yun, talaga bang may kalagayan tayo sa buhay na wala tayong kailangan? Lagi pong may kailangan tayo. At alam niyo po, pag pinag-usapan yung laging kailangan natin ng Diyos. Huwag yung iisipin, kailangan nyo lang ng Diyos pagkakipit tayo. No. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, kailangan po natin ng Panginoon. Amen po ba? Yes, that is true. Okay, second thing that I would like to deal sa usapang problema nila. Number 1, they are confusing because of their pretension. Number 2, they are conceited because of their pride. Diba? So, mga kapatid, minsan, maobserbahan natin sa buhay natin na parang, alam niyo po yun, yung umaakto tayo, minsan, di ba, napepreskuhan yung tao sa atin, naaantipatikuhan yung tao sa atin, kasi may mga pagkakataon po na hindi natin nanonotice, medyo yung kung ano po yung meron tayo, mukhang lumalagay sa puso at ulo natin na nagiging dahilan para mag-akto po tayo na parang hindi natin kailangan ng Diyos. So, kung uunawain din po natin, ito pong verse number 17, dito pa lang magkakayari na po tayo sa usapang problema nila. Tingnan nyo po, ganito yung pagkakasabi, di ba? Because thou sayest. Di ba? So, kung titingnan nyo po mga kapatid, nung sinabi pong dahil sinasabi nyo, ang pinagmulan nun, ang sabi ng Diyos, isusuka ko kayo sa aking bibig. Alam nyo po ba sa Biblia, kapag ka inaral nyo mabuti, kaya medyo ito po, wag nating babaliwalain, mga ka-feasting, na baka mamaya po, medyo nabubuhay na tayo ng may kapalaluan, baka matayog na po tayo, hindi na tayo maabot, hindi po ba? Dahil sa tingin na natin sa sarili natin. Para po mas ma-appreciate nyo po, bago ko po ituloy yung verse number 17. Di ba? Ang sabi po niya sa verse number 16, so then because thou art lukewarm, neither cold nor hot, ang sabi niya, I will spew thee out of my mouth. So, kasing kahulugang salita nito, hindi ba? Yung isusuka. So, magbagamit ang Panginoon sa atin.
Ano po bang mga causes ng pagbabamit natin? Pag hindi natin gusto ang amoy. Kristyano, kamusta ba amoy mo? Kung ang pag-uusapan yung Diyos, 'di ba? Na kaaya-aya kaya ang amoy natin sa Panginoon? Sa usapang church, 'di ba? Sabi, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Saan ikinumpara yan? It is like the precious ointment. Diba? So, sa church natin, if we are claiming that we are Church of Christ, tayo po yung church ng Panginoon, kamusta po ang samahan natin sa church? Kamusta po ang trato natin sa isa't isa? Kamusta po ang puso natin sa isa't isa? Nagkakasundo ba tayo? Kaya mga kapatid, sa totoo lang po, dapat kapag kami mga conflict na sa church, right away, ha? Huwag nyo nang patatagalin yan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po'y magsisiraan. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po'y magkakampi-kampi. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo magkakanya-kanya. Hindi po kalooban ng Diyos na pintasan tayo ng pintasan. Ang sabi po, ang kaaya-aya sa Panginoon, yung nagkakaisa at nagkakasundo po tayo. So, sinasabi ko lang po, kasi ang sabi niya, it is like the precious ointment. So, importante po, yung mabango ang ating pong samyo sa Panginoon. Di po ba? So, ano pa? Hindi lang hindi gusto amoy, pwedeng hindi rin gusto sa panlasa. So, nung sinabi po ng Panginoon, because thou art lukewarm, I will spew thee out of my mouth. Di ba? Isusuka ko kayo. So, actually po, nung panahon na yon, kaya mas nagkakaintindihan po sila, kasi sa atin naman ngayon, may mga umiinom naman talaga ng maligamgam. Pero yun sa kanila po, yung klase ng tubig na kung saan, doon kinumpara po yung salitang ito, talagang kasuka-suka po, mga kapatid. And if we will apply that sa spiritual drive ng Panginoon, kung bakit sila isusuka, sinabi po. Kasi ang unang ginamit na salita sa 17, because thou sayest. Diba? Kasi, ang sabi po ng verse number 16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So, doon po, ipinupunto, isusuka kayo sa bibig ko. Okay? Bakit? Yan ang po pwede natin itanong. O di, verse 17 ang sagot, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Pag inisip nyo po, the reason why they are acting like that, kasi sila po, kung tutuusin talaga, materially, financially speaking, they are wealthy. Kasi yung Laodicea, sentro po ito ng trade and industry. Commercial center po ito. Kung pag-uusapan, mga bangko, di ba? So, sa kanila po nakasentro yun. Tapos yung mga textiles, yung magagandang klase ng tela, sa kanila rin po yun, mga kapatid. Ha? Kilala po sila doon. At yung medical supplies, at isa na nga po dito, yung eye salve na binabanggit dito, na isang gamot po sa paningin, mga kapatid, sa mata. So, lahat ng yun. Pag pinag-usapan ng medical supplies, pag pinag-usapan ng textiles, pagka pinag-usapan ng bankings, at saka mga kung ano-ano pong mga commercial trade, so makikita nyo po, ganun po sila. So, ang problema na dapat nating makita dito sa paglalarawan, baka minsan ganun tayo mag-akto. You know, in my observation, yung mga countries na napuntahan ko po sa usapan ng ministry, ang isang mahirap makapasok ang ministry doon po sa mga bansa na ang tingin nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Okay? So, hindi para i-mention po yan. Pero may mga countries po na in my observation, the reason why the gospel is not welcome to them, it is because of their thought na hindi nila kailangan ng Diyos. Why? Because, ayon sa kanila, lahat ng gusto namin, nabibili namin. Wala kaming gugustuhin na hindi namin kayang bilhin. Because, kumikita sila ng malaki, ang gaang ng kabuhayan sa kanila kung ang pag-uusapan, material, pinansyal. So mga kapatid, in application, sa buhay po natin, sometimes, hindi natin nanonotice na yung akto natin, na tayo po ang dumidiskarte sa buhay, bara-barabay po tayo, na hindi natin kinukonsulta ang Diyos, hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa daan, sa lakad natin, sa lahat ng gawa natin. Mga kapatid, hindi natin namamalayan, isa po yan sa manifestations ng pride. Diba? Ito po ang lumalabas dito.
Hindi ba sa Bible, ang sabi ng salita niya, God resisted the proud. Kaya kaso-kaso ka sa Diyos yung kayabangan. Kaya kung ikaw ay may nagagawa, purihin ang Panginoon. Okay? So, syempre, magpasalamat po tayo na nagagamit tayo ng Panginoon, but never na ilalagay natin sa isip natin po yan, sa puso po natin yan, sapagkat if not of the grace of God, wala naman po talaga tayo. At sa usapang kayamanan, di ba? Ang gusto ng Panginoon, kinikilala natin na siya ang pinanggagalingan. Di ba? For it is He that giveth us power to get wealth. So, everything sa Diyos nang galing. That is the right attitude, mga kapatid. Remember David, nung kanyang, di ba, pangunahan po ang pagtatayo ng bahay sa Panginoon. So, ano po ang talagang one voice na sinasabi nila? Sa iyo lahat ng galing Panginoon. Yung glory, riches, honor, power, everything, sa iyo nang galing. Alam nyo, yan ang magandang i-develop nating attitude. Na anuman ang kalagayan mo sa buhay, maganda trabaho mo, hindi dahilan na lisensya yan para magmalaki ka sa Diyos. Okay? Malaki ang sweldo mo, hindi po dahilan yan para magmalaki ka sa Diyos. Malakas ang katawan mo, hindi po dahilan yan para po iparamdam natin sa Diyos na hindi natin siya kailangan. Maganda buhay at bahay mo, hindi po pwede na yan po'y magiging dahilan para aakto ka na parang kahit wala na ang Diyos sa buhay mo. Yan po, mga kapatid, ang masasabi po nating kapalaluan. Yung bang magkaroon tayo ng thinking na parang kaya na natin sa sarili natin. Alam niyo po, nilantad sila ng Panginoon. Sabi niya, dahil sinasabi niyo, mayaman kayo, sagana kayo, at wala kayong kailangan, pero hindi niyo nalalaman na kayo'y miserable. Kahabag-habag kayo, miserable kayo, poor kayo, blind kayo, naked kayo. So, magandang may consider po natin yan. Kaya kahit mahirap lang ang buhay mo, tandaan mo, kapag ka ang Diyos ang sentro ng buhay mo, daig mo ang mayaman. Sapagkat ang lahat ng mga taong mayaman, kung wala ang Diyos sa kanilang buhay, they are still nothing. Wala po sila. Pero kahit gaano kahirap ang tingin mo sa buhay mo, pag nasa iyo ang Panginoon, lahat ng kailangan natin nasa sa Kanya. Amen? So kaya nga, always acknowledge that we need God in our lives. Huwag na huwag kang darating sa punto ng buhay na sasabihin mo, I have need of nothing. Wala na akong kailangan. Diba? Yun po ang makikita nating naging kapahayagan ng kapalaluan at kayabangan nila na dahil mayaman sila, dahil masagana sila, ang naging thinking nila, wala na silang kailangan. Tatandaan nyo po ito, anumang sitwasyon ng buhay natin, lagit-lagi kailangan natin ng Diyos, for without God, wala tayong magagawa. Hindi lang wala tayong magagawa, we are totally and completely nothing without God. Di ba si King Solomon na nagpatotoo sa aklat ng Ecclesiastes? Na ang lahat ng bagay walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Di ba? Prosperity without God is nothing. Power without God is nothing. Popularity without God is nothing. So everything in this world without God or apart from God or away from God, wala ka. Kaya maling-mali na darating ka sa punto ng buhay mo na parang hindi mo siya kailangan. So mga kapatid, they are conceited because of their pride. Okay? So what is number one? They are confusing because of their... Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Ano ang dahilan kung bakit sila confusing? Because of their pretension. Diba? Ano ba talaga totoo sa iyo? Ano po ba talaga ang estado natin? Malamig po ba tayo? Mainit? Ano ba yung totoo? Huwag kang mag-aakto na parang okay na okay ka kung di ka naman talaga okay. Huwag mo palabasin sa mga tao that you are faithful, that you are active, that you love God, kung hindi ka naman talaga ganon. Di po ba? And then, conceited because of their pride. And then thirdly, mga kapatid, gusto kong makita nyo po that they are carnal because of their pleasures. Yan ang problema nila. Sila'y carnal dahil sa kanilang kasiyahan. Saan sila masaya? Ano ang sentro ng enjoyment nila? Puro pera, 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 material na bagay, kalayawan dito sa mundong ito. Alam niyo po, pagka ikaw ay Kristiyano at hindi ka nag-e-enjoy sa buhay mo sa Panginoon, carnality ang tawag dyan. Diba? Kung saved ka, ha? I am referring doon sa nagsasabing ligtas, but not enjoying the things of God. Because that is confusing. That is questionable.
na sinasabi natin, Kristiyano tayo, pero wala tayong delight sa mga bagay ng Panginoon. Remember, pagka ikaw ay totoong Kristiyano, ang sabi po ng Bible, yung talagang mananampalataya, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Kung kinaiinipan mo at iniilagan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos at minamababaw mo yan, di ba? Search yourself. Suriin mo sarili mo. Ano ba talaga kulay mo? Ano talaga ang balahibo mo? Ano talaga ang kalagayan mo? Kung sinasabi mong safe ka, carnal ka kapag hindi ka nalulugod sa mga bagay ng Diyos. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Sa Biblia po, mga kapatid, pansinin niyo po yung payo ng Panginoon sa kanila. Verse number 18. Revelation chapter 3, di ba? Pinakita sa verse 16, isusuka ko kayo. Sa verse 17, yung dahilan kung bakit sila isusuka. Mayabang, palalo, mataas, matayog, di ba? Nasa kaisipang wala silang kailangan. Okay? Pagdating ng verse number 19, pinayuhan sila. Remember my introduction? This is about an alarm, an appeal, and an advice. Ang sabi po, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich. Kahit pala literally, physically, financially, mayaman ka, pwede ka palang poor sa usapang sa Diyos. Kaya ang sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salt, that thou mayest see. So po pwede palang ganon, di ba? Na kung tutuusin, literally o physically masagana, di ba, magaganda sinusuot, pero po pwedeng, pag Diyos pala pinag-usapan, kabaliktaran, masagana ka mang material, kung bangkarote ka naman sa Diyos, kung pur ka naman sa Panginoon, pur ka sa tamang pagtanaw. Kahit ang gaganda ng sinusuot mo, wala ka, hubad ka sa harapan ng Diyos. Nothing. Di ba? Hindi ka totoong pinagpala. Ang sabi niya, di ba, para yung kahihiyan mo ay mahantad. Kaya itong payong ito, wag nating babaliwalain. Ngayon, sinabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Yun ang panawagan niya. Ang solusyon kasi sa problemang ito, repentance. Diba? Pagsisihan po natin. Diba? So yung carnality, mga kapatid, this is actually enjoyment sa mga bagay ng mundong ito, imbis na dapat ang enjoyment natin, mga bagay ng Diyos. Diba, sa usapang totoong kayamanan, diba, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ito po, niliwanag ko sa aking pong preaching, na hindi po kontra ang Diyos sa nag-iipon ng kayamanan sa lupa. Hindi po yon. Kasi sabi, wag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Importante po yung tamang understanding. Na ang punto rito, kasi ang Diyos mismo nagpapasagana, ang Diyos mismo nagpapayaman, di ba? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Di ba? A faithful man shall abound with blessings. Lahat na po yan. So, kaya pag inaral niyo po, maging ang tao ng Diyos sa Old Testament, sa panahon ni Solomon, pinakamayamang nabuhay sa lupa. Si Moses, si Abraham, mga mayayaman po yan. So, meaning to say, hindi po against ang Diyos sa pagyaman. Ang emphasis po nung kanyang sinabi, yung ipon ka ng ipon ng kayamanan sa lupa, na ang sabi niya, ang kayamanan sa lupa, kinakalawang, di ba? O nasusunog, nananakaw. Kahit gaano kayaman, di po ba? Pwedeng bangko, manakawan ng mga bank robbers. Bahay, kahit gaano katataas ang gate natin, pwedeng madali tayo ng akyat bahay gang. Kaya nga ang sabi ko po sa preaching ko, ang maganda talaga, higit sa mga ipon mo dito sa lupa, doon ka mag-ipon ng kayamanan sa langit. Hindi na nanakaw. Meron ba kayo nabalitang akyat langit gang? Wala naman po. Di ba? Wala naman pong akyat langit gang. So kaya, kidding aside, hindi mawawala pag ang ipon mo ng yaman sa langit. Kaya po, ibalansi po natin at itama po natin ang perspective natin. Magandang, iniaayos natin ang buhay natin sa lupa, ang bahay natin sa lupa,
Pero wag po dyan nakasentro ang buhay natin sapagkat ang kailangan po natin mag-ipon ng kayamanan sa langit. Maging mayaman sa Diyos at hindi sa mundong ito. Amen? So kaya mag-start na po tayo, mag-invest tayo ng kayamanan sa langit. Ito ang sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Mga kapatid, ang pinag-aralan nating problema, una po, they are confusing. And it is because of their pride. Second, conceited po sila. Diba? Pretension, rather. Because of their pretension. And then, conceited po sila because of their pride. Ang thinking nila kasi, wala silang kailangan. And then, carnal po sila because of their pleasures. Yung mga kasiyahan nila, kaya ang sabi ng Panginoon, pag mahal niya, nire-rebuke niya. Kaya be zealous therefore and repent. At ito na po ang pinakasolusyon. Kasi ang eksaktong problema ng Laodicean Church, mukhang nailabas na po nila ang Panginoon sa kanilang fellowship. Mukhang hindi na po si Jesus Christ ang sentro. Mukhang ang mga activities nila, wala na po ang Panginoon. Kaya iyan po ang context ng Revelation 3:20 na ginagamit ng ating larawan sa pag-witness, sa pagka-counsel sa mga unsaved. Hindi masama yung application, pero the interpretation, the exact interpretation, this is actually a revival verse. Message for revival po ito. Ang sabi po ng 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Baka kasi hindi mo nakasalo ang Panginoon. Baka kasi solo flight ka na lang sa lahat ng diskarte mo sa buhay. Baka kasi ang church natin nakasentro na sa kung ano-anong activities at hindi na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. So kaya maging sa usapang church, maging sa usapang individual, ang ating Panginoon ay kumakatok upang siya'y gawin nating muling sentro ng buhay natin as Christian at buhay natin as church. Yan po ang solusyon sa problema. Lagi nating kailangang isentro si Jesus, ang ating Panginoon, sa ating pong buhay, sa lahat ng ginagawa po natin. Mga kapatid, the problems of the Laodicean church, they are confusing because of their pretension. They are conceited because of their pride. They are carnal because of their pleasures. Ang solusyon dito, saway ng Diyos, magsisi tayo at muli nating buksan ang buhay natin para sa Kanya. Panginoon, marami ng pagkakataon at matagal na rin akong nabuhay na sarili ko ang nasusunod, na talagang nakasentro para sa akin, para sa akin, para sa akin. This time, because of this message, I realize na dapat ikaw ang nasa sentro ng buhay ko. Sa church, masaya man ang activities natin, kung ang Diyos ay nasa labas ng ating fellowship, wala rin pong kwenta yan. I hope na tayo po ay natuto at napagpala sa ating pong naging talakayin ngayong gabing ito. Magandang nasalamin natin na baka yung problema ng Laodicean Church ay problema natin. Ang importante, may solusyon. Okay? So, ito po, mga kapatid, ay ang rebuke, repentance, and reception na ating pong idea na tanggapin, papasukin ang ating Panginoon sa sentro ng ating mga buhay. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay inaralan mo. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, ay amin pong nakita ang amin pong mga kalagayan. Ang aming kasalatan, ang aming kahubaran, ang aming kabulagan. Dakilang Diyos, salamat po. Sapagkat ngayong gabi, po pwede po naming masolusyonan ang problema. Dahil kami po yung sinaway at talagang tinatawag sa pagsisisi at kumakatuka upang muli naming isentro ka sa buhay namin bilang church, sa buhay namin bilang Kristiyano. Nawa ang bawat isa po'y napagpala, natuto, at napaalalahanan
ng mensaheng ito. Patuloy mo pong pagpalain ang ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. Kasama na po ang mga itinatalaga mong mga tagapagsalita. Nawa ang bawat isa po sa amin ay magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong mensahe. Panginoon, salamat po sa pagpapala ng iyong salita. Salamat po sa sawahi at pagtuturo mo sa amin. Nawa kami po ay huwag maging nakakalito, huwag kaming maging palalo, at huwag din po kaming maging karnal, Panginoon. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at umaasa po ako na ang naging effort po ng inyong lingkod ay ma-appreciate ng bawat isa sapagkat gusto ko po na bago po kami lumipad, at least naging pagpapala po ang inyong lingkod, lalo na po ang mensaheng hatid ng Panginoon sa pamagitan po ng inyong lingkod. At ipag-pray nyo po na sana kahit nasa States po ako, magkaroon pa rin po ako ng pagkakataon na once in a while, ako pa rin po ang makapagbahagi po sa inyo ng inyong salita. Kaya nga, sa mga nagme-message po sa akin, hindi po talaga intentional na ipinaubaya ko na po yung feasting sa kanila. No. By heart, God knows na gusto ko po hanggat kaya ko. Pero, I believe, ang Diyos po ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa po natin, sa ating pong pastoral staff, sa ating preachers. Hindi ko po minamasama ang message ninyo na nagsasabing namimiss nyo po ako, sana po makapagsalita pa rin po ako. So, hindi ko po minamasama yon. Positive po ako doon. It is just that I want to clarify sa bawat isa po sa inyo na talagang nasa leading po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Muli po, maraming salamat sa bawat isa sa inyo, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ministeryong ito. Naway, wag po kayong magsawa at naway, isama niyo po lagi sa panalangin na patuloy na gamitin ng Panginoon ang ministeryong ito sa ikalalawig ng kanyang salita. Pinupuri ko po ang Panginoon. Minsan pa, maraming salamat po. To God be the glory. God bless us all. Gulat ako. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the